usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon yata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kinaadman na ngayon non potis isi diuturnom kuinon subis dilitas. Way pangatarungan nga mulungtad kunwa as kamaturan ni pasukan. Mo hinungdan nga kita mo pasilong, mo bansay mo sakay sa kamaturan, kay kini mao ang gahom nga pagkadangat nato sa kasing-kasing sa Ginoo ang iyang kamatuoran. Nagdapit kami kaninyo mga igsoon ng atong tulamanon, ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko din sa Cebu Catholic Television Network, CCTN, ng atong Pangulo, mapapsanon nga si Brad Dudong Limsua, na sukad pagsugod pagkatao sa CCTN Cebu, iyang giabaga ang mga kalisidanan o ang mga galastuhan pagsugod ug hangtod karon nahimo natang digital o mabut na ang atong sibya sa CCTN sa laylay mga nasod sa kalibutan. Ato sang pasalamat sa atong magagahom nga Diyos ang mga panalangin o sa grasya nga iyang mabuhagay tagsa-tagsa kakalag nga nangita kaniya. O ato sang pasalamat sa atong arsobispo, iyang Ekselensya Jose Siropia Palma nga daghan kaayong nahimo sa atong Archdiocese of Cebu sa mga pagdasik sa mga batanon, daghang mga maordinahan nga pare kada tuig labaw sa uban nga mga dioceses o archdiocese Cebu daghang mga pare unya nagtukod siya mga balay sa mga pare para sa mga bardado, retirado, mga masikiton nga pare nga giamuma silang pagkaon og tambal ug kanunay gidasik sa ilang makanunayon nga pag halad sa Ginoo silang sakripisyo o pagpasalamat sa daghang mga parokya nga ilang gilagaran. Kini proyekto ni Archbishop Jose Siropia Palma. Ato sa pasalamat sa mga obispo nga ni bulig kaniya sa Manilan Bishop Antonio Ranyula, Bishop Emilio Bataclan, Bishop Dudong Bilyones na ma-assign sa Shrine of St. Joseph sa Mandawi City. O niya sa mga pare sa parokya nga nagalagan, nagatiman sa makalag o mga pare sa seminaryo nga nag-agak nagamuma nga og madamag kadto mga gitawag nga memong pare maandam sila og sa mga pare sa mga monasteryo og sa mga laiko dunay Commission on the Laity sa Sugbo, Archdiocese of Cebu, gipanguluhan si Terfi Barino kugihan og may nantuson sad kayo nga pangulo sa mga laiko. O niya maigsoon niya may atong magkauban karon niya si Rudy Racasa nga atong nabantog nga tig-ayag, tig-uyog sa mga tekstos Biblia. Iya masayran nga doon na rin mga tekstos Biblia nga nagsumpaki, nagsingki, o gusto niyang matinawan. Ngita siya sa exegesis of the Bible, explanation of that somewhat conflicts in the Bible. Niyasad si Brad John Porca, sa mga serer sa Catholic Faith. O niya atong unahon si Brad Rudy Racasa. Salamat Brad Sok ug mga hapon sa tanan natong mga televiewers. Kutob sa maabot ni namong Sibya labi na gyud diha sa Sitio Laguna, Basak, Pardo, Cebu City. Nila ni Ray Restauro, Roberto Baculi ug ni Evelyn Racasa.
maayong paglantaw kanatong tanan. Karon Bradsok, aritas kasulatan Bradsok sa Zacarias 10:12. God said, I will make my people strong. They will worship and obey me. Nag-ingon ang Ginoo, himuon kong gamhanan ang akong katawhan ug simbahon ako nila. Zacarias 10:12, klaro kayo nga ang Ginoo nag-ingon gyud nga himuon kong gamhanan ang akong katawhan ug simbahon ako nila. Sa Mateo 5:44, sa Maayong Balita Biblia miingon ang kasulatan, apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo, miingon ang Ginoo. Unsay giingon sa Ginoo? Higugmaa ang inyong kaaway. Sa Isaias 1:24, sa Maayong Balita Biblia nagkanayon, busa ang Ginoo nga labing gamhanan, ang gamhanang Diyos sa Israel miingon, ipahungaw ko ang akong kasuko ngana kaninyo nga akong mga kaaway o panimaslan ko gayud kamo. Isaias 1:24. Ang akong pangutana ni Bradsok, wa kani magkasumpaki Bradsok ang Mateo 5:44 ug Isaias 1:24? Paliw ko kog patinaw ani Bradsok. Salamat kayo, Brad Rudy Recasa. Klaro kayo nga at the glance of reading the verses of the Bible, text of the Bible, seemingly contradiction. Kay sa Mateo 5, ng imong ibasa, Brad Rudy, di gugma ang imong kaaway, ampo katong nagpasipa kanimo. Pero sa Isaias 1:24, naingon nga ako manimaos sa akong mga kaaway. So ang Diyos nga nagtundo paghigugmas kaaway, pagpasaylos kaaway, pero siya manimaos yun. Supag nagsingki, nagsangka mo sa Biblia. Pero tinore Brother Diwa ni magkasangka kay ang Ginoo mo'y labing maluluyon para sa makasasala. Pero hustisya sa siya. Nasa Salmo 7:11, ang Diyos usa ka makiangayon ug matarong nga Diyos. Just judge. Magkatarunganon ug mayong maghukom. Pero kung imong isibog ng akong gilantaw sa Biblia ng imong sitar nga teksto sa Isaias 1:24 lang imong gibasa, imong isibog sa 20. Naay mga tao nga matud pas Ginoo, misukol kanako. Unya sila naghimog mga paagi pag-alsa gyud pagkigbatok sa Dios. So nakita sa Ginoo nga kini mga tawhana dili ni sama sa ordinaryo nga kaaway tungod kay nagplano man aron paghimo pagdugmok sa mga pagtulunan sa Dios o maghimo mga dautan nga panikingnan nga aron nga sila kasaligan sa mga palibot nila. So malipay ang Ginoo. Muna ang Ginoo matud pa sa 2 Kronikas 15:2. Mingon ang Dios nga kung pagitaon mo ang Dios sa bug-os nimo kasing-kasing, makaplan mo siya sa inyong pagtuo ug siya magabaws kaninyong mayo. Pero kung kamo magasalikway kaniya, siya usab musalikway kaninyo. Kung kamo musalikway sa Dios, ang Dios sad musalikway niya itong mga tao nga nagsalikway sa Ginoo. So mo na ibuti pasabot nga dili ni sa kaordinaryong kalang kadugtungan kon relasyon sa Dios ug sa tao. Naidagang makasasala nga matud pa ang ilang mga sala gawas nga daghan kayo ilabihan kay itum pa sa alkitran. Pero ningon Ginoo kung mobalik mo kanako, maghinulsol mo sa inyong mga sa ako mong pasayloon. Ug ang iyong kalag nga itum akong papution sama sa nibe, snow white. So that is God Himself, all merciful attitude and really grace of forgiveness shall be given upon them. Pero kantong misukol sa Ginoo, nangitag paagi gyud pagdugmok sa mga tulumanon sa Ginoo, di mo sugot ang Ginoo niya na muhimo sa siya og ingnon to ipakanaog ko usab ang kaligutgot bato kanila na nasa libro sa Salmos. Mao na atong tubag sa may pagkutanan ni Brad Rudy. Recasa, salamat kay Brad Rudy na ma-distinguish na to ang
mga makasasala nga takos sa tumang kaluoy bisan unsa kadaghan sila mga sala, bisan sa kaitum silang kadautan, kung maginulsol matud pas Ginoo, I will make your souls white, snow white, puti gyud sama sa ingnotom nieve or ice, yellow. Muna nga itong katubag sa may pagkutana ni Brad Rodi de Casa. Niya si Brad John Purka atong paminahon. Mayong hapon, Bradsok. Mayong hapon sa atibong kalibutan. May butag mayong udto sa maabot ni ini. Labi na sa mga Cebuano. Niya ato sa mga pasubo sa baybay o sa abuyog. Ugani, ato ni nako ipasukad ang pangutana. Ang diapod sa Marikondon ugma sa Merkado Basak, mag-anniversary sila ka 1 year nila nga pagka membro sa CFD sa Marigondon chapter. So murag magsaulog man siguro sila 1 year ugma sa anniversary. So labi na ni Brad Romeo Danyo nga usa sa naka panumpa niya ng appeal siya diha. O sa atong parokya sa St. Joseph Paris Mabulo, puluhan ni Padre Bini Tao, kaabag mga pare, labi na damo sila kasarin nga masig katiwang mo na maminaw gyapon ni CCTNDI og nila ni Brad Nolingo mayong hapon. Akong pangutana, Berso, giun sa nato pagsiguro nga adunay Dios kay daghan mga kadaot rong nahitabo nga sama sa baybay adunay na daghang patay ug sa abuyog lite. Unsa may itoy ka sulti katubag ani pangutana ha, Berso? Nga unsa man nato pagsiguro nga adunay Dios nga labi man daghan ng mga trahedyang nahitabo, unsa man nahitabo awa na magampo ang mga tawo naminga na sa pagkakatoliko. Unsa kay katubag ani nimo, Berso? Nato katubag daghang kay mga dagkong timaan, dagkong mga ebidensya sa pagpaila nga dunay magagahom nga Dios. Sa walang kasulatan sa Roma kapitulo 1 19 ngadto sa 20 nga ang mga timailhan nga libot kanato sa universo, ang mga bituon, adlaw, buwan, ang mga daghang katingalahang gibuhat sa Dios sa kalibutan lakip nas tao. So kini nagtug-an nato nga dunay magbubuhat. Nya sa Isaiah 43:7 nagingon na Ginoo nga ang tanan nga akong gibuhat nga mga tao gitawag nako sa kong ngalan. O giandam na kong himaya lang kanila. So this is the destiny. Mao ni ang tumong sa Dios sa iyang paglalang paghimo kanato nga makaangkon kita sa kalipay kinabuhi ngoy katapusan. Gitagana niya pero dunay kondisyon. Ang kondisyon mao nga tuo kanako nga imong amahan, imong Dios, ug tumana ako mga sugo. Kaya na sa Salmos 31:3, O Dios, naghatag ka kanamo sa imong mga sugo nga makaluwas kanamo. You grant us your laws, and these laws can save us. So makaluwas gyud numano na to ang mga sugo. Pero kung moal sana ang mga tao, dinhi sa libro sa Jeremias 29:17, sa magkadaghan o magkagrabi ang kadautan o kasalanan sa mga tao bato kanako, nayon ng Diyos pada ako ang makatalagman ang kayo sabot sa gera o gubat, linog, pagbuto sa bulkan, mga katalagman o mga sakit nga mulay guys mga tao. Tungod kaya mga tao mihimo sa ilang pag-alsa o pagpasulapi sa mga kailibgon sa ilang lawas o daotang tinguha labaw sa ilang tinguha sa pagpangita silang kaluwasan. Ipadaan niya. So kining mga katalagman hitabo tungod sa ninato. Kay gihagit ato ang Dios. Ug mo nang gipadaan niya ang pagyo, lino, mga katastropias, kamatayon sa imong gisgutan Diyon. Unya aron wa na kita ikapamalibad na sa 1 Timoteo 3:16. Usa ka di kadakong misteryo sa tinuan nga ang Dios gipadayag sa unod nakita sa katawhan, ang iyangan giwali sa kalibutan o nakita siya sa mga manulunda. Sa Mateo 4:11-12, pagdaog ni Kristo sa mga tintal siyawa bato kaniya, mikunsad ang daghang mga anghel nga mialagad kaniya. So the angels see or saw him, nakakita kaniya. Nya sa San Lucas 24:47-48, iwali ninyo ako ngan sa tibuok kalibutan, magsugod sa Jerusalem.
So kining gingon nga dakong tinago sa tinuhuan nga ang Dios nga di makita nagpakita sa unod nung kahimtang walain mo ni Kristo nga giwali niyang ngan sa tibuok kalibutan. So di mo do wa na tay kabaliban. Dagha mga higayon nga musangko kita sa tagsa-tagsa nato kasuliran. Usa ka gyud sakit ko sa sakit nga matud pa ni Dr. Rodriguez Paula Escalino, namatay naman siya. Gregorio Rodriguez, wa ni kayuhan nimong sakit. So kay allergy man ni hubak nga gumikan sa allergy. Daghang kay kong mga kontra sa kalibutan, mga abog, pagkaon, lain-lain. So, wag ito maayo akong hubak. Pero naayo pinagi sa gahoms pagampo. Akong gisultihan ng Ginoo, gusto kong mualagad kanimo. Usa to kagabi, say may rosary. Kung gusto ka nga, dayon ko pagalagad nimo, kini kong hubak karong gabi na ayaw ha. Ayaw ipostponog ma. So, unsa ba nga, kada alas 3, alas 4 kadlahon, matagihon magusubak. Pagdanan ako sa kong relo, alas 6 buntag. Nigawas ko, ginhawa, wala mo tingog itong murag silindron sa akong dughan. Nayo ko. And there was no time I could recall nga there was a appearance attack of asthma upon me. Wala na. Kadtur yung gabi na. Through my prayer. So, kinasing-kasing ang pagampo. Kisa may mutubag. Nakadaan lang mo ito kung hubak. Alas 9 sa buntag, alas 3, alas 4 sa kadlaon, alas 3, alas 4 sa hapon. Katuog yun mo atake every day. Yeah, it was the menace and nothing at all. Wala ko hubakan. That was a prayer. Someone answered my prayer, and that is Him. That is God who loves us. Muna doon na gay Diyos. Muna yung mga timaan, Brad John, nga mo pakislap sa atong tagsa-tagsa kapangandoy nga masinati unta nato. The presence of God. I did experience that. Yabaliktan, Brad Rudy Nakasa. Salamat pag-usab Brad Sok o maayong hapon labi na gyud sa sitio Ulap, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Saning Laraga, Noemi Bakuli og ni Jocelyn Cañete. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon Brad Sok, aritas kasulatan Brad Sok dinhi sa Baruch 2:6. The Lord our God is always right, but we and our ancestors are still burdened with our guilt. Ang Ginoo nga atong Dios matarong kanunay. Apan kita og ang atong katigulangan nagbaguod hangtod karon sa atong kalapasan. Baruch 2:6. Sa Juan 5:19 sa maayong balita Biblia nagkanayon, ang gibuhat sa amahan, gibuhat sa anak, ug ang gibuhat sa anak, gibuhat usab sa amahan. 5:19 sa Juan, ang gibuhat sa anak, gibuhat sa amahan, ug ang gibuhat sab sa amahan, gibuhat sab sa anak. Sa Roma 6:23, nagkanayon ang kasulatan, ang bayad sa pagpakasala, mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios, mao ang kinabuhing walay katapusan. Roma 6:23, klaro kayo nga ang bayad sa pagpakasala, kamatayon. Akong pangutana ani Brad Sok, unsa may buot ipasabot ini Brad Sok? Nga kung mamatay ta, makabayad mahinuntas atong mga sala. Paliho ko nung patinaw ani Brad Sok. Salamat kayo, Brad Rudy, sa mong ipahayag kining sa Juan 5:19. Nga ningon si Jesus nga, bisan unsa nga akong nakita sa man, buhaton ako. Kung ang amahan makabanhaw patay, makahatag kog kinabuhing way katapusan. Pero doon na kay gisumpay nga, bisag unsa sa gihimo sa anak, gibuhat sa amahan. Concomitance of the Holy Trinity. Nga ang tanan nga mahimo sa amahan, nasa ang presensya sa anak, nasa ang presensya sa Espiritu Santo. Likewise, ang gibuhat si Jesus na po ng amahan, na po ng Espiritu Santo. So mo ng concomitance of the Holy Trinity. Pero unsa may ningon si Kristo nga ang tanan nga akong nakita nahimo sa mahan, mahimo nako. Pero unsa may nahimo sa mahan nga digud
Digid mahimo ni Kristo. Kinauno ka na, Rod? Kaya si Kristo, basayon sa mahimo sa mahal, mahimo na nako. Yang amahan sa mahimo sa anak, mahimo na nako. Pero unsa may nahimo sa mahal nga digid mahimo ni Kristo. Kasi mahimo sa Holy Spirit nga di sad mahimo Dios amahan. Di sad mahimo niya. Bitaw, ang tubag niya na mao nga ang yan lang to the dogma of the Catholic Church, sa teaching of the Catholic Church sa kalibro nga doon ay duha ka paghimugso ni Kristo. Ang unang paghimugso ni Kristo, mao paghimugso ni Kristo gikan sa samahan. Gikan sa way sinugdan ug way katapusan. The God the Father gave birth to Christ from eternity. Ang nawahi nga mos Kristo nga tao sa man dungan sa niya sa way sinugdan ug way katapusan. So mo na ang pagkahimugso, ang pagpahimugso sa mahan sa iyang anak, mo na di mahimo ni Kristo. Di magkagabasa nga ang anak mo siya nagpahimugso sa mahan. Vice versa, na to. So mo na ang yan lang na to, the power or the right of God's power that was not done, cannot be done by Christ Himself. Nga mahan mo nagpahimugso kaniya from eternity, o di ta kaingon nga anak mo pahimugso sa mahan from eternity. Kanang eternity meaning saway sinugdan o kitapusan. Unya, the love of God and the love of Jesus Christ, the Son, for the Father, ni proceeds ang Holy Spirit. Meaning the Holy Spirit proceeds from the Father and from the Son. So mo na di mahimo sa Holy Spirit nga mahanog anak mo magaykan mo proceed gikan niya. Just the same. Mo na nga way sinugdan ako katapusan from eternity. Napatay mabasa sa Biblia si Kristo pangulo nga gikan sa way sinugdan ako katapusan. Yes. Nasa Miqueas 5:2 nga gikan kanimo o Jerusalem, Bethlehem dili ka gamay sa tanang mga lungsod sa Judea. Kay mugula kanimo ang pangulo gikan sa eternidad. Sa English pa, the leader that comes from eternity. Sa ito pa, gikan siya sa way sinugdan, way katapusan. Christ is eternal. Sa fundamental of the Catholic dogma, page 36, the Father is eternal, meaning no beginning and no end. The Son, Christ, is also eternal, no beginning and end. The Holy Spirit also is eternal, no beginning and no end. What is the meaning of eternal? Not subject to change, not subject to death, can never be subdued by any kind of notion of death. That is eternal. So dito kaingon nga, ang Diyos namatay literal. Ang Diyos namatay literal. You cannot say that because that is blatant contradiction to the nature of God being eternal. Eternal has no beginning and no end. Therefore, God as God cannot be subjected to any kind of death. Naanon sa Job 34:14-15, Job Kapitulo 34, versikulo 14-15, kung mahitabo, pero di na mahitabo, nga ang Diyos mamatay, patay ang tanan. Tanang binuhat sa dagat, mga isda, uban pa, langgam, mananap, ug lakip ang tao, mawagtang sa kawalaan. If God were to die, nga lang gigamit na itong word because this is subjunctive mode that could not happen. As I would say, if I were a woman, no, I cannot be a woman. Muna mo gamit ang word sa singular na plural, gamito na ng mga word nga na nag-subjunctive mode sa kahimtang panulti nga dili may tabok. If God were to die, no, He could not die because He is alive forever and ever. Kung mawa ang Diyos mamatay, Ginoo patay tang tanan. Busag mingon ta nga dunay doktrina nga among hitagbuan nga ang Diyos namatay literal. Kurog ta. That cannot be proven in the Bible. Because the Bible tells us, oh Diyos, ikaw ang Diyos nga nagpuyo sa kahayag nga di maduol. Ikaw Diyos nga naghari sa katuigan walay katapusan. Ikaw Diyos Espiritu, ikaw Diyos di mamatay. Ikaw Diyos bugtong nga dili mamatay. Sa Biblia na. 1 Timoteo Kapitulo 1, versikulo 17, 1 Timoteo Kapitulo 6, versikulo 16.
Mo na nga Brad Rudy katong imong matong pangutanan ulay. Roma size 23. Ang buot ipasabot natin, unsa may buot ipasabot ining pagpakasala sa tao. Ang bayad sa sala, kamatayon. Oh, kabayad na ta. Kabayan na tani ba? So, Siguro tas langit. Kaya bayad sala kamatayon man yan, no? Mamatay man ta kabayad ta. Ang kamatayon gisgutan ni Brad Rudy, kamatayon ni Kristo. Nasa Hebreo 2:14-22, ang kamatayon sa atong sala gipildis kamatayon ni Kristo. Basta ang kamatayon gisgutan ang kamatayon ni Kristo. Nya ang kamatayon sa atong sala mo na atong paghunong sa pagpakasa nga mahimo sa natong kinabuhi. Mo na atong tubag sa may pangutana ni Brad Rudy Racasa nya daghan pa tag mga pangutana nga mapabot, mga nindot ug maundanon nga pangutana. Pero sa pagkakaroon ato sa taon kining mainungdanon kay pahibaw karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Maison balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa Cebu Catholic Television Network. Kinanguluhan ni Dodong Limtsawa nga mao gyud nangamahan, pag-ugman, pagsugod, ug we got up to digital na nindot na atong signal sad nga moabot ta sa mga nasod sa kalibutan. Kaya atong pasalamat dunay mga dalaygong mga pagpadayag sa mga talisaynon Talisay City, Cebu, Philippines. Tungod kay daghan kayong mga kayuhan manalipod kanila ngailang naangkon namong mga talisaynon. Ang mayor ni hatag og daghang mga ayuda labi na sa makalilisang nga hitabo sa Bagyo Odette gikan sa nabungkag gyud nga balay hangtod sa partially damaged gyudahan tabangan niya. Kunya napili siya nga one of the top notchers mayor sa tibok Pilipinas nga ang hinungdan tungod sa bugos nga pagpangalagad o pagtabang sa mga kabos o siya gay pasidunggan niya na sa mga talisayno nagpasalamat sa dakong kalipay lakip na sa mga grumiti niya the crew members of the ship nga mao mga konsyales. Kunya niya si George Toripil usas mga Catholic faith defenders pero always humbling himself doon ay mga discussion nga maminaw o mutubag sa mga pangutana. Og niya sad si Carlo Badinas o sa mga serious Catholic Charismatic Renewal Movement. Niya itong maminaw paguna si Dennis Barquez. Amen. Ito naman si Dennis. Pareham gumog sinina doon. Black Carlo Badinas in action. Daghang salamat Brad Sok Fernandez ug maayong adlaw kanon Brad Sok ug sa tong mga
suking tigpaminaw o tigtanaw sa atong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya, sa di pa ko mangutan na Bradsok, greetings na ko kanunay sa among puraparoko kaniadto si Father Anthony Morillo ug labi na gayod ni Brad Michael Cabunilas ug si Brad Mario Agbo sa taga Cordoba. Mayong paglantaw kanato tanan. Ang akong pangutan na Bradsok bahin niining mga imahin. Kay kitang mga Katoliko Bradsok, daghan man jud kay mga imahin o mga larawan sa atong simbahan. Diin kini ginaprosesyon niya daghan kay magludluhod Bradsok. Nya matud pa sa mga dili Katoliko Bradsok, na kini kunong atong mga imahin Bradsok, dapat daw ni siya sunugon o pangbukon. Kay tungod kay ang Biblia nagtudlo sa Deuteronomio 7:25, naghisgot dito ang Dios Bradsok nga pangsunugan ninyo ang mga linilok nga mga larawan. Unya ngano kitang mga Katoliko Bradsok, sige man tagludluhod o prosesyon anang mga imahin nga ang Ginoo nagsugo man nga pangsunugon ang mga larawan. Unya sa Isaias kapitulo 42 bersikulo 8 Bradsok, ang Ginoo miingon nga ang akong himaya wala nako ihatag ngadto sa mga imahin. Unya ngano daw Bradsok nga kitang mga Katoliko sige tag prosesyon sa mga larawan nga wala man diha ang himaya sa Ginoo sa larawan. Palihog ko og pagpatinaw ni Bradsok kay daghang mga Katoliko Bradsok nga nibiya na sa atong simbahan tungod aning mga teksto ha Bradsok. Doon ay panultihon sa kinaadman Latin lingua Latina na ingon sa Pinsa Vera Nobit Distinctionem in Similaribus. Sapientia vera, vera sapientia, nobit distinctionem in similaribus. Ang kahulugan niya ng usa ka tinuod nga kaalam, makailas kaliinan sa duha ka daw managsama nga butang. Mao na nga ang uban ditsog hukom nga kanang larawan ni Santo Niño, larawan ni Jesus and Mary, they are idols. They are erroneous really. Kaya dili na tinuod. Kung natong basahon sa Deuteronomio 32:35 mingon ang Dios, ang mga butang akong gisugo ninyo buhatan na. Pero ang mga butang nga gidili nako, diwa nako suguayo nagbuhata. So ang gisultis Ginoo Dios balang kasulatan, dili ka maghimog linilok sinalsal nga larawan sa mga Dios. Kaya ako Dios nga bubuhan nga nagaduaw gikan sa unang atos ikaupat nga kaliwatan kung magahimo ni ini. Exodus 20:3-4. So ang dili sa Ginoo Dios. Kinsa na mga Dios sa 2 Hari 23:4-13 nagingon. May mga tao nga naglibog sa ilang panghuna-huna o mituyo pagsimba sa mga butang nga binuhat, inais magbubuhat. Magsimba sila sa mga planeta, sa buwan, sa adlaw, unya sa Astaroth, babae nga Diyos nga babae, si Simos, Milkom, ug uban pa. Kini sila mga Diyos. O gidili sa Ginoo paglilok, paghimog larawan ni ana. Mao ni gidili sa Ginoo. Pero kinsa ka nato ang may katakos o kasarang sa paghimo o pagsupak sa pulong sa Ginoo. Sugo man ang Ginoo. Nga iyang balay o templo nasa 2 kaduhang libro sa Kronikas 7:4-8. Ang akong balay akong gipili nga anak kamo magsimba, ang balay nako para sa paghalad ninyo kanako. So gidili sa Ginoo pagbutang mga larawan sa Dios dagon iyang gidugmok sa Ginoo nga gitupad sa Holy Tabernacle. Mora ang gidili sa Ginoo ang mga larawan sa mga Dios. Si San Pablo sa 1 Corinto 8:3, what is idol? What is idol? Idol is nothing. That is a fruit of imaginations of fallacies. Kung sa Dios, wa na. Why Dios? Why tinuon nga ingno na to gilarawan na ng mga Dios, Baal, Belfior, Diana, Hopiton, nothing. Pero ang Ginoo nagsugo na sa Exodus 25:18 ngadto sunahan. Ang Dios misugo ni Moises, paingon Moises, magpahimo kag larawan nga sinalsal og linilok sa kirubin kun anghel, hinimo imong dapat mong larawan.
Ang maong larawan ibutang masigkakilid sa akong tabernakulo kun altar. Na ako diha. Ngayon ang Diyos. Sa Leviticus 19:30, reverence my sanctuary. Ipatahod yun. Nga katong tabernakulo, katong larawan sa kirubin nga gipahimos Ginoo, simbolo siyang presensya tahoron. Ngayon ang Ginoo. Ya sa Templo sa Jerusalem, Templo sa Diyos. Ezekiel 41:18-22. Nagingon nga diha sa templo sa Diyos, doon ay altar, doon ay paghalad, doon ay larawan sa kirubin nga kinulit, doon ay larawan sa tao, o doon ay larawan sa leon. Anong apil man ang leon? Mananap man na. Kay sa pinadayag 5:8, Jesus Christ is the Lion of Judea, meaning the powerful leader in Judea. The Lion of Judea, matod pa sa pinadayag 5:8. Kristo maong leon sa Judea. Muna butang sa templo. Larawan sa leon. Prototype or symbol of the coming Messiah, the leader of Judea, that was Christ. And is Christ. So muna, mga nigong magkungison, dunay larawan sa templo sa Diyos. Ya, gisultis Ginoo nga tahoro na, reverence my sanctuary. Leviticus 19:30. Look into your dictionary. What is the meaning of the word reverence? Reverence is a verb. That is an act of honor or respect to anyone respectable, honorable. So ang butang nga balaan, tahuro na siya. Sa uno, Samuel 6:19, gibugal-bugalan ang tabernakulum doon nilarawan. Na ay likwat, na nagbugal-bugal pagsulti, right away 50,000 people died immediately. Murang nahimong pandemic nga ang katastropiya, right there, thousands of lives died. Kaya di masugot Ginoo bugal-bugalan na sa pagisultis Ginoo. Sa Salmos 74:4-9, mayon ni Ginoo ang akong makaaway mosod sa kong templo, magdaog mga maso, martilyo, dugmuko nila akong mga larawan. Akong larawan. Ingon Ginoo, doon na siya larawan. Nga ba sa Biblia na, Zacarias 3:6-9. Nga ang Diyos nagpabuhat o siya mismo ang nagbuhat o larawan sa 7 ka mata, gikulit sa kabuhing bato. O ningon sa 2 Kronikas 16:9, ang maong mata sa Diyos nga nagpanutsuhot sa diing dapit, nagpaila siyang pagkamakagagahom. Sa tupad that image done by God, nga Ginoo yung naghimos mong larawan, mata, pero nagpaila nga siya ang labing magagahom, ang symbol, eyes, mga mata. So na, o magda sila masok martilyo, dugmuko nila nga akong mga kinulit nga larawan. Sunugo nila nga akong mga balaang simbolo. Silutan ko sila. Kung siya silot, nasa Ezekiel 28:18. May Ginoo nga akong isilot niya itong nagpasipala as kong templo, sunugon ko sila. Imagine that. Busa makaingon nga pasilo ang Ginoo kay wa sila masayod silang gibuhat. Nga doon na di kay gipahimo nga larawang linilok o sinalsal. Ikaw gani mismo mihimog larawan sa imong mata. Kunya mga larawan sa mga santos subalaan, dili pasipalahan. Kay pasipalahan na ang Diyos mo imong pagsilot. Muna nga, balik ko na ko ang pinulungan nga, vera sapientia nobit distinctionem in similaribus. Nga ngusak ka matuod nga kaalam, kamaong muila sa kalainan sa duha ka managsamang butang. Larawan sa mga Diyos, larawan sa mga santos, larawan sa. Pero noy kalainan. Kaya katong larawan sa mga balaan, gibahimo sa Diyos. Mabasa sa 2 Hari, 23:16-19, nga si Ari husag isugos Ginoo, destroy, pulverize all these statues of false gods and goddesses. Dugmok ni kining Hari Hosias. Pagabot nila sa syudad, kita siyang dako kayong monumento. Nagutana mong Hari, whose monument is this? Kinsa maning monumento. Tubag ang mga tao mahal nga rin, monumento na sa taong santo, taong balaan nga taga-Hudiya.
monumento na sa taong balaan nga taga-Hudiya, sa ipong sari, do not destroy it, exclude it. Ayaw nagdugmukay, ayaw nag-appeal. So makita ni mo nga hari, doon ay vera sapiencia, nobit distinctionem in similaribus. Muna mga hinigong mga igsuon nga, kanang ato mga igsuon nga, nasilag yun sa mga larawan kay naipasunog, dili mo na ang larawan sa mga balaan mo ipasunog. Dili mo na ang larawan sa mga balaan mo ibugal-bugalan. Kay gisilutan magari. Sa 1 Samuel 6:19, katawhan ng mga walay Diyos, nagamong-among nagpasipala as balaang tabernakulos Ginoo. They were punished. 50,000 people died immediately. So mo na itong ihangyo sa itong mga igsuon, pero we are in freedom of religion. Naman tayo kagawasan sa sinawaan, pero kailangan basa tas balang kasulatan o makatuuntag unsa ng relihiyo, unsa ng larawan nga gidili sa Ginoo, unsa sa ng larawan nga gitugot sa Ginoo in His own temple. Doon ay mga dayan-dayan o doon ay mga larawan sa mga balaan. Muna itong tubag sa pangutana ni Dong Carlo Badinas, balik ta ni George Torrefel. Dahil salamat, Brasok, may hapon kanimo niya, may hapon ka na itong tanan, ilabi na sa itong mga televiewers, nga kanunay nga nagsunod niya itong programa, o sa online viewers, nga kanunay po nga nagsunod. Nya, kung critics diya sa Paknaan, Mandawi City, sila si Brad Christopher Andrino, o si Brad Vicente Inting Badal diya sa Paknaan, Mandawi City. Nya diya sa Barangay Mambaling, Cebu City, si Arnulfo Antigua, o sa iyang kapikas nga si Ninit Antigua, nga kanunay po nga nagsunod niya itong programa. Busok ang akong pangutana, busok akong ipasuka sa Genesis 3:15, busok nga sa Genesis 3:15, busok sa Douay Reims version Catholic gingon diri busok nga she shall crush thy head. So ang gigamit diri busok she sa to pa babay. So ang kining babay mao gyud mudugmok sa ulo sa bitin. Pero kung arita sa Jerusalem Bible busok, ang binhi man sa babae busok mao may mudugmok sa bitin. Ningon diri basok, ningon ibutang ko ang away taliwa kanimo min sa yawa ug sa babay ug sa imong binhi ug sa binhi sa babay ug ang binhi sa babay mao'y mudugmok sa imong ulo. So sa Jerusalem Bible basok, ang binhi sa babay mao'y mudugmok sa ulo, pero aray kata sa Douay Reims version Catholic, ang babay gyud mismo. So ako pangutana ani basok, asa magi husto ani basok, ang babay mao gyud husto, mao gyud toy mudugmok sa usbitin o ang kining binhi basok. Sa original basok, unsa magi husto dito nga gigamit basok, unsa magi haom dito basok, ang babay mismo mao'y mudugmok o ang binhi basok sa original kay nagkalahi man siya. So dagan ta sa original, unsa magi correct dito basok, ang binhi o ang babay mismo basok. Pala ko patinaw basok. Sa atong Catholic version Bible, ang in English Douay version, ang gigamit he, I will put an enmity between you and the woman, and he shall crush your head. The seed shall crush your head. Matod pa. Butang ko away, ang away taliwala kanimo sa tanasog sa babae. O ang iyang binhi, he ang gigamit, shall crush your head. Nga binigisgutan sa Galacia, si Kristo na, sa ito pa na ni Santa Maria si Kristo, na ang iyang power gikan yun ni Kristo mismo. Muna nga ang ningon ang komentary nga either or. If you would say she, that is because of the premise. Ningon ang Diyos, Satanas, ibutang ko ang away taliwala kanimo sa babae. So klaro kaya the fight or the war between Satan and the woman. And the seed, he na gigamit, he shall crush your head. Sa ito pa, ang buot sa buot nga, ang gahom sa babae nga mudugmok sa ulo sa bitin because of Christ, because of the seed, Christ. O sa komentaryo na ganyan, either or, you can use she or you can use he, just the same. Because that very seed of Mary that is Christ, that is the power. So, ang atong in English nga Douay version comes from Latina Vulgata, which is very close to the original. Kaya ang original isuwat sa Aramaic, Hebrew, o Griego.
gi-translate ni San Jeronimo sa lingua Latina. Nga usa kanaila nga lingua universal. So mo na nga bisagay gamito na to. Sa laing bahin sa Roma 16:20 nangingon nga kamo ang inyong mga tiil mo dugmok siyawa. Now this now refers to the church, the members of the church. Nga kita may gahom gihatas Ginoo pagdugmok sa buluhaton o buhat siyawa. With our prayer, with the name of Christ, you can drive out Satan from any person possessed by the demons. So doon na sa tayo gahom. It is the church. Si church gyapon. Ya miniman kamo kita na nga membro sa simbahan gitukod sa Ginoo kung matuman nato ang mga tulumanon sa pagbag-os kinabuhi, pagbinuotan, limpyo atong kalag. Nga ni Kristo nga atong litukon is power. Kaya mo ta paghingilin sa mga yawa. Kung kita gipuy-an sa grasya o katarong kabuutan. You can do it. Kaya mo na gisulti sa San Marcos 16, versikulo 16 city, pinagis ko nga mahinginlan ninyong yawa. So, makahingilin. So mo nang pangutanan ni mo Brad George Torrepila itong natubag. Niya man si Alejandro Alexander Tanggapan ato sa Maminaw. Brad Lex. Salamat kayo magsuon. Mayang hapon kaniyo. Labi na akong pamilya. Ang Tanggapan pamilya. Bahin ni Sok sa 7, 7. Mabasa na to sa 7 ka anghel di padayag 16, 21 ug babasa usab sa 7 ka bulan libistiko 25, 8, 17 ug sa 7 ka espiritong dautan sa Lucas 11 ngantos 26 ug sa diha sa pinadayag 4:2 didto ang 7 dinagkutan sa mga sulo nagsiga atubangan sa trono ug naghisgot diri sa 7 ka suga mata sa Ginoo sa Sakarias 4:2 kamajis suga sa mga 7 butanganan sa pabilo ang 7 ka suga mata ni Yahweh. Doon na sa mabasa na to diya sa kasulatan na 7 ka libro gi-remove giwa mao naibawa mo kita sirak tubit barok uban pa 7. Ang 7 ka anghel trupita nahisgot gyapon diha sa Biblia. O nahisgot gyapon diri sa bituon 7 gyapon pinayag 1:20. Sa kanila gyapon Bradsok nahisgot gyapon diri 7 ka kanila pinayag 1:20. O dihasad usa atong panultiun sugo sa simbahan 7 sacrament. Karon nalabay mga adlaw kining 7 ka pasabot nga 7 palabras. Brad, naisgot mag 7 brad na nasubay man sa Biblia. Daghan maning 7 unsa may pasabot ang kahulugan ani palihog mo pasabot brad. So kadaghan ang 7. Magkahuluganon kayo kanang 7 ka espiritu sa Dios. 7 ka gasa Espiritu Santo. Sa Isaiah 11:1-2 ang gasa Espiritu Santo mao ang kaalam, pagsabot, ang tambag, gahom or fortitude, ang kaibalo, kahadlok sa Dios ug pagpuyo sa kamatarong. 7 gifts of the Holy Spirit na sa Isaiah kapitulo 11:1-2. Nya kato imong gisgutan ang 7 ka hampak, the 7 plagues, 7 ka panaksang gihabo sa 7 ka anghel na nasa pinadayag 16. Ya uno ngadto sa 17. O kagunang anghel may biyabo sa panaksan ngadto sa katawhan. Huwag na imong hubag nga makalilisang ubaho kayo. Kaduang anghel may yabo siyang panaksan sa tinubdan spring rivers. Ang mga tamis ug nindot nga tubig na imong dugo di na mainom. Nya katong anghel may yabo siyang panaksan ngadto sa dagat. Ug ang dagat ilabihang bawa daw dugo sa minatay nga matay ang tanang mga buhing binuhat sa dagat. Ang ikaupat nga panaksan gi yabo sa adlaw ilabihang inita nga adlaw makapaig makamatay. Niya ika-5 ang ikalimang panaksan giyabo
ngadto sa mga turno sa mga hari nga nakonvertir sa Yawa pagigubat sa nating Cordero. Nya kapito giyabo ang panaksan ngadto sa sa Euphrates og biulbo ang makalilisang kagubot sa kalibutan og dakong gira sa Armageddon. Nya ikapito ka panaksan giyabo ngadto na sa hangin ug mi guwa ang liti ug lipak mga kayo nga magkalilisan. 7 ka hampak nga wa pa nato masinati karon gawa sa mga katalagman nga nagpanilap sa umabot nga 7 ka ang atong coronavirus COVID-19 that is all throughout the world. Pero ato bihisguti nga maapil sa ikapito ka hampak. So muna nga ang kahulugan sa kining 7, ang 7 ka espiritu sa Dios nga naa diha sa iyang trono. So muna nga ito'y katubag sa may pagkutana ni Brad Alexander Tanggapan. Balik ta ni George Storybell. Dan salamat pag-usap Brasok. Ang akong pangutana Brasok, diha sa Biblia Brasok katong nag-ingon bitaw nga ang Dios Brasok nagbasol siya. Nya ang kining Dios Brasok hingpit man ni siya Brasok. Wala pa ginahimua ang tao Brasok. Nahibaw na siyang daan Brasok sa iyang paghahimuon. Pero nga nung nag-ingom diri Brasok nga ang Dios nagbasol. Sabi bot pasabot ani Brasok, tinuod ba yun ang Dios nagbasol Brasok? Pala ko pagpatinaw Brasok. So wala sa Deuteronomio 32 versikulo 4 naingon nga ang Dios hingpit sa tanan niya mga paagi. Ang Dios dili makahimog sala. So mag-ingon kitang nagbasol ang atong mahuna-huna ang kanang tawanan nagbasol kay doon na si Isa. Yan ang ingon ng Dios nagbasol, doon na Isa ang Ginoo, doon na sipyat. No. Ang pagbasol sa Biblia, kung you refer that to the deity of God, it means nakham sa Hebreo. Nga nagkahulugan nga giusab sa Dios ang iyang pagtagad kaya nag-usab sa mga tao. Nana sa Jeremias 26:13. Ang Dios nagbasol sa iyang gipadayag nga pagpakanaog silot sa mga tao kayang nakita nga mga tao nga ilang paliko nga kinabuhi ilang gitulid. Ilang kidautan og kamakasasala gipulihan sa kabuutan o katarong. Ang hana na ang Ginoo sa silot alang kanila iyang gipungan. Nagbasol ang Ginoo. Dili na sabto na siya ang Ginoo. Ang buot sa butana, God Himself changes His way and treats another way for the wicked ones who are repentant. Mao sa itong isgutan atong 7 ka hampak isgutan ni Brad Alex Tanggapan sa Revelation Apocalypse 16. Nga nagyon ng Ginoo apan kadtong mga tao nga nagpuyo sa kahadlok o paghigugma kanako, ako silang panalipdan. Walay mga plagues ug hampak o 7 ka hampak nga makadaot kanila. Kaya ko manalipod kanina. Nana sa Salmos 91, the famous Psalm chapter 91. Nga nindot kayo nga pagampo. Efektibo kayo nga pagampo. Nga sa atong pagampo, sa atong paghigugmas Ginoo, maapil sa atong pagampo, panalipod niya, and your home shall be protected also. Sa atong pangatong pamilya, panalipdan niya apil, basta magbinuutan ta. 2 Kronikas 30:19, kung ikaw magbinuutan, magbago si mong kinabuhi, kadtong imo mga igsuon o mga anak na nagasalaag, ako silang kapigon o may balik ka na kanimo. Dalay ko ng Ginoo. Mga igsuon, salamat kayo nga niyata ni atong tulumanon, hiyabtan tas panahon. Salamat sa magagahom nga Diyos, Holy Spirit, Mother Mary nga nagampo kanunay nato, o labi na sa atong magagahom, maluluyon, may gugmaong manunubos, si Kristo Jesus, nga bago na itong isaulog ang iyang pagkabanhaw. One question is, what is really the reason why did Christ rise Himself from death? Unsa mo kuno ito kung tarungan nga si Jesus na banhaw, siya yung tuyo. Well, ang tuyo, klaro kayo. Sa Deuteronomio 32:39, ako ang Diyos, ako ang nailayan, ako may gahom paghatag kinabuhi, ako'y maggahom pagbuhi sa kinabuhi, nawagtang kinabuhi,
ako'y mo pagkatao, ako'y mo patay sa tao. Matod pa si Diyos. Munang bugtong makabanhaw ug patay ang Diyos. Ningon man si Jesus, guban ninyo ni kining templo. Ikatuo ka adlaw ako ning pabangonon. Suko ang mga Hudiyo. Kay 46 katuig nilang gitukod silang mga patriarka, niya tuo ka adlaw gubon ang templo niya pabangonon niya. Imposible na. Pero si Jesus mingon, ang akong lawas, akong ipasabot. Patya, ako ning pabangonon. Kung si Jesus nagsulti nga siya, patyo niya pabangonon, he is no longer somewhat man only. He is God. Muna Diyos ug taong matuod. Ug ang Diyos dili mamatay. Kaya mamatay ang Diyos, kinsa may mubanhaw niya itong patayan niyang lawas. Makaingon ka, nga katong patay nga namatay, Diyos. Niya na sa Diyos nga buhi nga mubanhaw, duha na Diyos. Pero that is impossible. Nga na Diyos mamatay. Di ba ka, naas balang kasulatan. Ang pag-ingon mo namatay ang Diyos, that is blatant contradiction of the nature of God. Nga no ang nature Ginoo, unsay nature Ginoo? Spirit. Sa Juan 4:24, ang Diyos Espiritu. Kaalam do si ano, ang Espiritu di mamatay. Ngunit si Kristo doon ay duha ka kaniya. Siyang kamatayon diya sa krus, nikuyog ang iyang pagka-Diyos, nikuyog ang divine person nga usara ka pagka-Diyos, pero wa maun sa not really somewhat affected of the death of his being man. Diha man iyang pagka-Diyos, diha man divine person, pero wa maangin sa kamatayon. Pero diha nikuyog aron sa paghimo nga kadtong kamatayon ni Kristo, doon ay infinitum meritum pagluwas atong mga sala. Doon ang doktor kay invento nga na natong vaccines. 20 vaccines. Batok sa kanang mga maludid ang bata, batok sa thesis, batok sa malaria, 20 kinds of vaccines na invento niya. Iyang gidapatan niyang anak. Yan ingon mo tao, di mo ito anak. Gawon sa may inyong kagaw dihang inyong gustong buhaton. May kagaw sa malaria. Amo ning ipa-inom sa imong anak. Yes, painom na. Gipainom nila, gipamtangan nila sa kining virus sa malaria. Huwagin mo sa ang bata. Muna nga si Kristo gipahamtangan sa kamatayon ang iyang divine person, pero wa siya maunsa. Wa siya ingno na to naangin sa kamatayon siya pagkatao nga naapil pagkamatay ang iyang divine person. It is ascribed, gipahamtang, pero wa siya maunsa. Sa in English pa, sa page 164 sa Teaching of the Catholic Church, he was not affected by death because he is God. Because God is always alive forever. Ningon sa Salmos, o arita sa Job 34, 14-15, pati ang Diyos kung makapatay ka. Kung mamatay gani ang Diyos, patay ang tanang mga binuhat sa tibuok kalibutan. Job 34, 14-15. Do not dare to introduce God died literal. That is a very serious heresy. Stultissima heresies. Matod pa sa Fundamentos Catholic Dogma, kung ang Diyos ipakasama ni mong taong mamatay, stultissima heresies. Kung doon ay mga pare nga kamawang muli natin pungutan, ana, unsa ng stultissima heresies. Ningon noon San Pablo, ganoon ay mga tao nga ang himaya sa Diyos nga di mamatay, ilang guyuron sama sa taong mamatay, sama sa mananap ng mamatay. Kinsa kay katumanan niya na. Ganoon ay pipila ka magtutudlo, nga namatay ang Diyos literal, that is really heretical. Salamat mga igsoon, tagbo tapuhon ning atong tulumanon, katinawan sa pagtuo. Panako, si Carlo Badenas, John Porca, si Rudy Racasa, si Dennis Abarquez, o kining duha, si George Torrepil, o si Brad Carlo Badenas. Salamat. Ang Diyos manalangin ka nato. Kini si Brad Sok Fernandez. Salamat.